God. Praise God. God is good all the time. And all the time. God is good. Praise God. Praise God. Sa araw sa bawat isa. Sa pagkakataon ito, tayo po ay tutulog lalapit sa ating Diyos ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalag. Sa araw na ito, tayo po ay dumutulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Tinambak sa probinsya ng Camarines. Ating hilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Tinambak. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapos. Ang atin po pagsambay mula sa aklat ng mga awit 79 na kabanata, ang talata po ay 6. Doon mo ibaling ang matinding galit sa maraming bansang ayaw kang kilala. Mga ang banal mong ngalay ayaw na tawa. Doon mo ibaling ang matinding galit sa maraming bansang ayaw kang kilalanin. Doon mo ibaling ang matinding galit sa maraming bansang ayaw kang kilalanin. Nakahari ka, ang banal mong ngalay ayaw na tawagin. Mga kahari ka, ang banal mong ngalay ayaw na tawagin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na. Kami po'y nagpapakumbaba. Humingi ng tawad sa lahat naming pagkakas. Aming idinadalaw. Lord God, ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis sa lahat ng kasalanan na aming naisip, na sabi, na gawa. At ang aming hiling, Lord God, para sa araw na ito, para sa bayan ng Tinambak sa probinsya ng Camarines. Aming panalangin ng lahat ng kanta at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Tinambak nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bigos sa pangalan ng aming panalangin sa patuloy na pangunguna ng Santong Espiritu aming maitatag at maitalaga ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Tinambak. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbulay ay mula sa aklat ng Genesis, 35 kabanata. Ang talata po ay 14 at 15. Naglagay si Jacob ng batong palatandaan sa lugar na pinagtagpuan nila. Binuhusan niya ito ng langis at alak bilang tanda na ito'y ukol sa Diyos. Tinawag niyang Bethel, ang lugar na iyon. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Kung atin pong bibigyang pansin yung ginawa ng nunong Jacob
na naglagay ng batong palatandaan. Sandali, Berto. Di ba sabi, huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosa, sa mga bato, sa mga kahoy. Bakit si Jacob naglagay ng batong palatandaan? Mga kapatid, iba po ang batong palatandaan sa batong sinasamba, sa batong sinisindihan ng kandila, sa batong nilalagyan ng sampagita. Ang batong palatandaan, ito po yung kung kayo naglalakad sa daan, may makikita kayo ng mga nakausling bato. May mga numero-numero. Yung iba may nakalagay, PED, SING. Anong ibig sabihin nun? Pedestrian crossing. So, pag nakakita po kayo nun, ang tawag po doon ay batong palatandaan. Yun pong mga numero na makikita nyo sa mga batong palatandaan ay tumutukoy kung gaano kalayo yung lugar na pinagtirikan ng bato mula sa Luneta Park, kung saan po nakalagay yung bandila ng Pilipinas at yung rebulto ng ating Dr. Jose Rizal. Ano po, ang tawag po doon ay ground zero. Ano po? Yun po yung doon po nagsisimula ang lahat ng sukatan sa buong sambayanang Pilipinas. May nakita po ba kayo ng mga bato-bato na may numero, na may kandila, na may sampagita? Wala po kayo makikita niya. Maliban na lang doon sa mga may aksidente na nangyari. Pero kung wala nangyari aksidente, wala kayong makikitang kandila, wala kayong makikitang sampagita. Kasi hindi hinahandugan ang mga batong palatandaan. Ang mga batong palatandaan, ito po maaring tumukoy doon sa mga ala-ala. Ano ba ang naganap? Ano ba ang nangyari? Ito po yung dahilan kung bakit ako po nangungulit. Meron po akong walang galang na sa inyo nakakaugalian na tuwing magbabagong taon, ang akin pong ipinamimigay ay planner. Pero hindi po basta-basta planner. Ito po yung kung saan nyo maaring isulat ang pangungusap, ang inyong tinanggap na salita galing sa ating Panginoon. So, anong ibig sabihin? Aba, napakahalaga na ating isinusulat yung mga pangako ng Diyos. Kahapon po, pinag-usapan natin yan. No? At, ano yung sabi? Hindi lang tayo ang babasa niyan, tayo ang mag-aalala patungkol dyan, no? Kung hindi, para dun sa mga susunod na saliglahi. Ayan po, kaya may batong palatandaan. Mga kapatid, dapat nating maunawa. Nagagawa natin yung mga marapat nating gawin hindi dahil sa ating mga sariling kakagalan, kagustuhan, dahil sa kapangyarihan at kakayahan ating Amang sumasalangit. Ano ngayon ang ibig sabihin? Opo, kailangan araw-araw tayong nakikipag-uwi sa Panginoon.
Inaalam natin ano ba yung marapat nating gawin, ano ba yung gusto niya na ating pagbuhusan ng pansin. Alam niyo po ako nung isang araw lang ang Panginoon nangusap sa akin sa pamamagitan ng aking mga anak. Sabi ng Panginoon sa akin, siguraduhin mo na lalakaran nila yung landas tinalaga ko para sa kanila. Naku, lalaki na ho ng mga anak ko. Hindi na ho makukuha sa palo. Pero responsibilidad ko bilang ama, ipabatid sa kanila at ihatid sila sa landas ng ating Panginoon. Ano po yung ginawa ni Nunong Jacob na Israel na ang kanyang pangalan sa pagkakataong ito? Binuhusan niya ng langis at alak bilang tanda at tungkol sa Diyos. Ako, napakahalaga po ng representation nung alak at nung langis. Ang langis po ay tumutukoy sa kapangyarihan ng Santo. Samantalang ang alak po ay tumutukoy, ang sabi po ng banal na kasulatan, ang dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, napakahalaga na ating nauunawa, naiintindihan, ano ba itong mga ito? Bakit ba may mga ganito dito? Ano po? Nakabasa tayo ng alak sa Bible pala may alak hindi pwede na ako. 4 kantos lang. Hindi, lapad lang po ang akin. Ano bang ibig sabihin nung langis, nung alak? Katulad po nung nasabi ko kanina, ang langis ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng Santo. Dapat lagi nating taglayo. Yung alak sumisimbolo sa dugo ng ating manunubos na siyang maglilinis, papawi sa lahat nating kasalanan. At tunay tayo matatagpuan ng Diyos sa pangalan ng kanyang anak ang ating Panginoon Jesus na matapat na nagkakilid ko. Ito po yung kadahilanan kung bakit ang inyo pong lingkod. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat kung ako'y kanyang kinakausap at ipinababatid yung kanyang kalooban. Salamat sa Diyos sapagkat yung mga anak ko po, kapag tinuran ko sa biyaya at kahabagan ng Panginoon, sila naman po nakakasunod. Pero, ang paalala po dito, kailangan ihatid natin sila. Mga kapatid, yung mga palatandaan, yung mga pangako na ibinigay ng Panginoon sa atin. Huwag nating pabayaan na hindi natin maituturo sa susunod na saling lahat. Kasi po pag hindi natin nagawa, naku, mamimiss nila yung pakikipagkaisa sa ating Panginoon at paglakad sa kanyang landas. Ako po'y buong pusong nananalig, ipinaitulot na ng ating Panginoon. At tunay ang ating bayan ay tumakad sa kanyang katwiran, sa kanyang katotohanan. Manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na naging maliwanag sa amin ang kaganapan sa inyong salita. Lord, sa oras na ito, idinudulog namin na kami ay patuloy na pagkalooban mo ng karunungan, Amang Diyos. Kami patuloy mong kausapin, marinig namin at mabatid ang iyong dakilang kalooban. At sa pangalan ni Jesus, kami po'y buong pusong nananalig
Nadaloy ang inyong spirito at katotohanan sa aming paglakad sa landas ng inyong katwiran. Lord, hayaan niyo po na sa oras na ito, itulog namin sa iyo ang bayan ng Tinamba sa probinsya ng Camarines Sur. Ang aming panalangin, Lord God, sa pangunguna ng Santong Espiritu, magkaroon ng unawaan sa katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Tinamba. Maging dahilan kung bakit magkaroon ng pagkakais. Dadaloy ang pag-ibig, dadaloy ang kapangyarihan at tunay na magaganap ang iyong kalooban at kalooban. Habang amin din pong dinudulog sa iyo, Panginoon, ang pagdaloy ng kapangyarihan ng Santong Espiritu sa bayan ng Pilipinas. Maging dahilan nito, Mang Diyos, upang ang iyong iglesia ay patuloy na makapaghatid ng mga kaluluwa sa ibanal. Maraming salamat. Aming pag-asa tunay, tinatag nyo na ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Tinamba. Kayaan mong dumaloy din ang iyong spirito at kapangyarihan sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Materos. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayan ito. At sa pangalan ni Jesus, Lord, kami po'y nananalig. Ikaw din ang magkakaroon ng pag-unlad na siyang magiging dahilan ng pagdaloy sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo, Panginoon, matupad mo namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending, to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa lahat ng misyoner sa iba't ibang panig na day. Ikaw pong gumabay, pumalinga sa kanila sa mga pagkakataon na sila'y nalulungkot, Panginoon, ng aming panalangin. Tunay maipagkaloob sa kanila ang kapayapaan at ang pagkalinga ng iyong Santong Espiritu. As you also pray sa aming mga OFW na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Iyaan mo, Panginoon, na tumanggap ng kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu ang bawat OFW pang maipangaral ang iyong salita sa mga bansang iyong pinagdalahan sa kanila. As you also pray sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senate, Congress, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Lord, ang aming panalangin, walang kasinungalingan ng kaaway ang manatiling nakatago. Ikaw po ang maglantad ng mga ito. Tunay maganap ang kalooban. Lord, you also pray sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Dasal namin ang pagdaloy ng iyong spirito at kapangyarihan sa mga bansa nito. Hayaan mong dumaloy ang iyong kalwalhati at tunay. Ikaw ang tumawag ng mga tao sa iyong dakilaan. Amin din mong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang bayan ng Hong Kong, Macau, Taiwan, kumilos ka ng may kapangyarihan. As you also pray for your iglesia to be one in Jesus. As you also pray, Panginoon, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Congress, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the fear of the Lord sa aming gobyerno. Ikaw ang patuloy na maglantad ng kasinungalingan ng kaaway upang maganap ang iyong dakila kalooban. As we also pray, Panginoon, sa South Korea, North Korea, Japan, China, Russia, Brazil, at Amerika. Hiling namin ang pagkilos mo sa mga iglesia, sa mga bayang ito. Tawagin sila panumbalik sa iyo. And we just claim the power of revival in Jesus as we speak peace over Israel. In Jesus.
Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sa sakit, karamdaman, tayo dudulog lalap, tatawa sa Panginoon dahil sa Diyos wala imposible. Sa pagkakataong ito, yan po ang salita itong basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of this. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this house and the park with an faith and nourishment. Jesus. Many, 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 many. Praise. Praise. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.